Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 9 na po 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell para notify ho kayo sa ating mga weather update. Sa kasalukuyan ho, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ho, ang kanyang lokasyon ay meron pong layo na 265 kilometers northwest of Baler, Aurora. Sa update natin, dito nga po sa LPA nito mga kaibigan, tuluyan na po nitong tinawid ang bahagi po, ilang bahagi ng Luzon. Etong pinaka-sentro ng low pressure area ay nasa bahagi na ngayon ng West Philippine Sea o sa kanluran po ng La Union. So mataas na ang tsansa na maging bagyo o tropical depression. Ito nga pong low pressure area na ito sa mga susunod po na mga oras mga kaibigan or within the next 12 to 24 hours habang nasa West Philippine Sea. So inaasahan pa rin natin ng patuloy na pagpapalakas po ng habagat dito sa low pressure area at hanggang sa posibleng maging tropical depression. So inaasahan pa rin ng malawakang mga pag-uulan sa ilang bahagi po o kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas area. Bukod dyan mga kaibigan, alamin muna natin yung pinaka-forecast weather condition natin. So ito pa rin yung mga lugar na apektado po ng LPA. Kasama na dyan ang southwest monsoon at mga localized thunderstorm. Ngayong araw po mga kaibigan ng Lunes, sa area po ng Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, kasama ang albayang weather condition dyan, cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorm, kalat-kalat ng mga pag-uulan, madalas yan sa hapon at sa gabi dahil po sa low pressure area o itong tinatawag natin na free ouring o unang bagyo, posible nga po na mabuo dito sa ating path. So pinag-iingat yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng mga pagbabaha, gayon din sa banta ng mga landslides. Samantalang sa area ho ng Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, Occidental Mindoro kasama na ang Palawan, Antique, ang weather condition po dyan, occasional rains o yung mga pabugso-bugsong pag-uulan at nangyayari yan madalas sa hapon at sa gabi dahil po yan sa southwest monsoon at mga localized thunderstorm. So ganun pa rin, impact nito posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman tayo sa area ng Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Pangasinan, Dares po ng Visayas, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol region. Weather condition pa din yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbabaha, gayon din sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi po ng Mindanao mga kaibigan ko patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa epekto ng mga localized thunderstorm. Ngayong araw po ng Lunes, meron pa rin tayong tinatawag kung meron pa rin tayong heavy rainfall outlook dahil po sa low pressure area at southwest monsoon. So ngayong araw mga kaibigan, inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Medyo hindi naman ganun karami ito dito po sa area ng Pangasinan. At inaasahan naman mga kaibigan, heavy rainfall outlook din dahil po sa southwest monsoon na meron pong moderate to heavy chance na pag-uulan o dami, 50 to 100 mm dito po sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Inaasahan naman pagdating naman po ng Tuesday mga kaibigan, Tuesday na gabi, ito po ay June 10 heavy to intense rain naman na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ng mararanasan dito naman po sa Occidental Mindoro. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito naman po sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Antique at Guimaras. Inaasahan naman pagdating naman ng Tuesday po hanggang Wednesday ng gabi, June 11 ho ito, heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ng mararanasan dito naman po sa Occidental Mindoro at Zambales. Moderate naman to heavy rains, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Ito po mga bahayang lugar to. Metro Manila, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur,
Albay at Antique. So pinapaalala ko mga kaibigan dahil po yan sa banta ng low pressure area na sa ngayon ho no, ay nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung napapansin ho ninyo, from medium chance, nasa high chance na maging isang ganap na tropical depression, eto nga pong LPA dahil ho yan dito nga po sa habagat. Ang habagat kasi natin medyo malakas ngayon, so apektado nito itong LPA na nasa loob ng PAR. Eto pa mga kaibigan ko, eto nga pong posibleng mabuo na kauna-unahang bagyo na tatawagin natin bagyong Auring sa loob ng ating PAR ay may chance na posibleng maging malakas na bagyo no, from tropical depression at puto typhoon category, and hopefully wag itong maging super typhoon category. Hindi naman natin hinihiling yung malalakas na bagyo, ang gusto lang naman natin magkaroon ng pag-uulan para maibsan ang init. Kung napansin nyo, kahapon medyo mainit talaga, maalinsangan ng panahon dahil yan sa tinatawag natin pansamantalang paghina po ng habagat. Pero hindi yan bawat oras humihina, no? May chance lamang yan ng kadalasan ng paminsan-minsan paghina o yung tinatawag natin na monsoon break. So ayon na rin sa Pag-asa mga kaibigan, ito pong low pressure area na ito ay nananatili pa rin dito sa may bandang Bicol region, no? At inaasahan patuloy na hinahatak o hahatakin ito ng habagat at magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na ho dyan ang Visayas area. So mga kaibigan, ngayong meron tayong low pressure area, malaki na o mataas na ang tsansa na maging ganap nga po na bagyo sa mga susunod na mga oras. So dapat maging handa tayo. Unang-una, dapat lagi po tayong updated sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, dapat lagi po tayong may stock na mga sapat na pagkain dahil tulad na ng karaan, sobrang lakas ng pag-uulan. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi po binabaha, tulad na lang sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan, hindi yan binabaha. Actually, matataas yung lugar dyan, pero binaha dahil nga po sa napakalakas at patuloy na pag-uulan. Alam nyo, importanteng linisin natin yung mga lugar natin dahil nga po kahit gaano kataas ang mga lugar ninyo, pag na-stock ang mga tubig dyan at wala pong maayos na drainage, no, ay talaga magkakaroon ng pagbabaha. Kaya naman mga kaibigan ko, gayon din sa mga mababang lugar, no, nakalam nyo naman, bukod sa pagbabaha, kasama rin sa problema natin yung landslide sa mga landslide prone area. Gayon din yung mga nakatira malapit po sa mga ilog. Kung kinakailangan lumikas kayo, mas maganda. Pansamantalang lumikas kayo kapag meron tayong update ng mga heavy rainfall forecast or update sa mga lugar po ninyo. Sa ngayon, inaasahan natin na 1 hanggang 2 bagyo ang mabubuo po no, sa loob ng ating PAR. Kapag nabuo na itong bagyong Auring mga kaibigan, inaasahan na posibleng isa pang bagyo bago matapos ang buwan ng June. Yung low pressure area naman na ating minomonitor na kasunod po no, nitong LPA sa loob ng PAR ay tuluyan ng nalusaw, pero may another cloud cluster tayo na minomonitor na nasa labas po na ating Philippine Area of Responsibility. Kung napapansin ninyo, halos sunod-sunod din ang pagkabuo ng mga cloud cluster or LPA po no, sa loob at labas ng ating bansa dahil po yan dito nga po sa southwest monsoon. Yan po kasi yung umahatak ng mga cloud cluster ng mga LPA, dyan nag-i-start mabuo dahil sa paglakas nga po ng habagat. Sa ngayon, yan muna ang update ko sa lagay ng ating panahon, and please makikiusap muna ako ng isang like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po.